Kasintahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Maaksyong Rescue ngayong gabi. Dalawang holdupper na tiklo sa Baclaran. Laman ang wallet mo, 300. Telepono, wala. At padula sa kalsada, naging mitya ng aksidente. Biglang narunod yung kotse, bundol niya. Tapos umikot, tinakbuhan niya. Inarang ko ron. Pinabalik ko rito yung kotse. Mga rescuer, hinarap ang nagpupumiglas na biktima. Yung patient ko is nagwawala and then nalaman ko na alcohol intoxicated pala siya. Sama sa mga igan, ako naman Arnold Glavio. Oras na ng totoong drama at aksyon sa pagsimula ng ikalawang taon ng Rescue! Bilang ha. Baka kung pwede, patignan natin yung anak nyo sa rescue. Pero pag natignan na, pwede na kami umalis. Halika, tayo na. Ayusin ka. Uy, ano na? Nahipon ang lampin. Dinarayo ang Baclaran lalo na ng mga deboto. Pero kung minsan, may mga nagsasamantala dahil sa dami ng tao rito. Kaya naman sa mga madidilim na lugar, masusi silang binabantayan ng mga tanod para masugpo ang pang-hold up sa mga walang malay na biktima. May tumatakbo isang tao na nakabag. Ngayon, tingin namin sa likuran. Tapos tinanong namin, bakit? Na-hold up po ako. Ngayon, meron isang nakasin na barangay tayo dito sa eskwela. Tinanong namin, sabi ko, kaya lang, may tumakbo ba dito ng dalawang tao? Meron. Huwag rin, diretso. Kasi hinabol pa namin. Search namin nahuli ko, nakakuha nga yung dalawang wallet. Yung isang wallet sa complainant. Dahil pagkadating namin sa barangay hall, merong isang randa, parang namumukha nga, ang mulab sa kanya ang ginawa. Sobrang galit ng matanda, sinapak ko. Bali yung isa, yung suspect na huli ko, 18. Yung complainant, positive na yung isang wallet niya, yun ang pumulab sa kanya. Paunin mo. Tapos pingas, ngayon dumating siya sa LRT. Doon siya sa LRT na hinold up, tapos tinutukan siya. Hindi naman nila tinanggi na sila nang hold up. Pinitsura namin para may record sa barangay hall na talagang posible silang mga hold upper. So, dumami tao. Bali, inawat namin yung mga tao, pinalabas namin para wala ng gulo. Sa presinto uno, nagkakuha ng kamalaki doon. Ngayon, pwede yung isang kasama ko, pinasasara namin. Tapos pinila sa PCT, over sa PCT. Anong ginawa nito ng dalawang
suspect na nahuli, sila ba talaga ang gumawa sa'yo ng pang-hold up? Anong oras nangyari? Alas 8. Along LRT, di ba? Tapos corner ng release na sinasabi nito. Doon ba nangyari? Ano po ng police tapos MMDA. Ay, di ba sa likod din yung MMDA? Ay, yung pinaka-out-of ng MMDA doon. Hindi po, malayo po. Medyo malayo lang. Kayo magsasabi sa akin ng totoo, pangalan. Kasi kung hindi kayo magsasabi ng totoo, magiging dalawa kaso ninyo. Junet po. Ha? Junet. Sulat mo ha. Huwag mo kong lukuhin ha. Dahil kakasuhan pa kita ng ano. Tunay mo pangalan lang ang ilalagay mo. Ay, yung nahuli naman natin na first time na nang hold up, kalimitan din sa kanila, hindi gumagamit ng totoong pangalan. Kaya nung tinatanong sila ng pulis na pakisulat lang yung totoong pangalan, kaya yun, sinisiguro naman ang otoridad natin na talagang totoo yung sinasabi. Kasi yung iba, hindi ginagamit yung totoong pangalan, kumbaga alias lang yung ginagamit. Okay, ikaw naman magsulat ng pangalan dito ha. Yung totoong pangalan ha. Doon sa dalawang suspect na nahuli natin, may kaso na rapid hold up. Laman ang wallet mo, 300. Laman ang wallet mo, 300 pesos. Birth certificate. Telepono, wala. Doon sa dalawang suspect na nahuli natin, may kaso na rapid hold up. Ngayon, pagkatapos kong ma-blatter dito sa libro namin, kung may medical ko yung dalawang suspect na nahuli, kasama yung biktima para maipal yung complaint against the hold-uppers. Pag sila ay napatunayan sa mga kasong pang-hold up, ito ay may kaparusang 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Unang-una, huwag ho tayong dumaan dun sa mga lugar na kukunti lang yung mga tao, yung mga lugar na kumbaga madilim para maiwasan ho natin yung hold-upan. Pag ganyang nabiktima ka ng hold-up, kailangan agad-agad mag-report sa barangay o kaya sa pulis para agad nating marespondihan yung pangyayari. Tatalaga po kami ng mga ibang tanod sa iba't ibang lugar ng Baclaran, kagaya ng mga nasabi na na madalas nagkakaroon ng hold-upan, naglalagay po kami ng mga tao doon. Tapos yung iba ho na naiwan dito sa base namin ay nagkakandak din po kami ng pagrurunda. Just relax, babe. Ginawa ko yung leg niya para ma-secure ko kasi yung patient ko is nagwawala and then nalaman ko na alcohol intoxicated pala siya. Gayong tagulan, peligro naman ang hatid ng madulas na daan. Ito ang aksidenteng inabutan ng rescue sa Pasong Tamo Extension sa Makati. Isang kotse sumalpok sa isang motorsiklo. Mayroong lumapit sa amin na inform kami na mayroong daw traffic incident nga doon sa Pasong Tamo Extension. Involved din ng isang kotse BMW sa kayong motorsiklo. Kaya nga. Palabas na yung motor, na. Tapos biglang narurot yung kotse. Binundol niya. Tapos umikot, sinakbuhan niya. Inarang ko ron. Pinabalik ko rito yung kotse. Bigla na daw siyang sinakbuhan sa puwet. So, tumapon daw sila. And unfortunately, yung misis niya, kumampas yung ulo. And the damage, nagkaroon ng cut. Tapos yung leg yata, hindi na may galaw. Yung isa kong kasama, pina-assist ko yung crowd doon. Tapos ako, humanap ako ng telepono kasi niya. Na lang ako, relay sa ambulance. Kasi maraming doon na kailangan unahin na para mabigyan ng first aid tong babae. Kasi pag ganyang insidente, hindi namin pinapagalaw yung mga ganyang na aksidente dyan na nakahiga kasi baka lalong mano yung fracture.
First, when we accepted the call, ang ginawa namin ay inassess ng dispatcher namin kung ano yung location, kung ilan yung patient involved, kung ano oras nangyari, kung ano yung mga involved na sasakyan. So, dito pa lang sa base namin, was sinabi sa amin ng dispatcher namin na ang case nyo is vehicular accident, nakabulagta o nabalian. Dito pa lang, prepared na namin ang mga gamit namin. Para pagdating namin sa area, ready na kami. So, agad-agad, pagdating ko sa area, inassist ko kagad yung pasyente. Nakita ko kasi, nakabulag tayong pasyente, pero may C-collar na siya. Nilagyan na siya ng C-collar ng mga nag-first respond. So, that's good. Just relax, babe. Calm down. Ginawa ko yung leg niya para ma-secure ko kasi yung patient ko is nagwawala. And then nalaman ko na alcohol intoxicated pala siya. Dahil nung tinanong ko siya, nung una hindi siya nagsasalita. Pero naamoy ko na amoy alak siya, then inas ko siya kung nakainom siya. Inamin niya naman na nakainom siya. Pasyente namin medyo lumalaban. Ginawa ko na lang is pinakalma ko na lang siya. Sinabi ko na lang sa kanya na andito kami para tulungan siya. Kaya kalmado ka lang, sabi namin gano'n sa kanya. Kasi ang nangyari po kasi, kung hindi po natin siya pakakalmahin, hindi po namin ma-assist maigi yung pasyente. Ali, hindi namin siya ginamitan ng spine board kasi pag ginalaw namin siya ng sobra, maaaring mag-cause yun ng spinal cord injury. Pwede siyang ma-paralyze. Matapos magbanggaan ng kotse at motorsiklo, ang babaeng angkas ng motorsiklo ang labis na nagtamo ng pinsala. Paano ngayon naharapin ng rescuer ang babaeng nagpupumiglas at pumapalahaw sa sakit? Pinagalaw ko sa kanya yung part ng body niya kung gumagalaw. Gumagalaw naman pero meron siyang sinasabing pain. Yung pain na yun, doon kami nag-focus. Sabi nga, masakit daw yung left forearm niya. So, ang ginawa namin, ilagay namin siya ng splint and then we immobilize it. Para na sa ganon, hindi na magkaroon ng further injury at saka pain sa pasyente. Tapos nag-claim siya na meron daw siyang neck pain. So, sinicure ko maigi yung head niya para na sa ganon, hindi rin lalo lumala yung pain na nararamdaman ng patient. And then, after that, nung dinampot namin yung patient, ginamitan na lang namin siya ng scoop. Kasi yung scoop na yun is mahati siya sa dalawa. Pag nahati siya sa dalawa, i-scoop ko yung kabilang side, tapos i-scoopin ko rin yung kabilang side, then may lock siya, pwede na natin siyang buhatin. Ali, hindi namin siya ginamitan ng spine board kasi alam namin at that time, pag ginalaw namin siya ng sobra, maaaring mag-cause yun ng spinal cord injury kasi hindi natin masasabi like vehicular accident tas trauma yung case, hindi natin masasabi kung may tinamaang fracture doon sa may likod ng spine niya or sa neck niya kasi pag nilagroll natin yun, magkakos siya ng other stress sa patient. Pwede siyang ma-paralyze. Yung sa amin, hindi nakuha ko na yung lisensya ng both parties. Itinunover lang sa dito sa traffic.
Traffic Makati for proper investigation. Para kung anong susunod na ano nila, kung magkakaayos sila o kung anong plano ng dalawang parties. Ang mga kaso yun sir, siyempre, reckless imprudence din ito resulting damage to property o sa physical or serious physical. Hindi na po siguro sa medical-legal na ano yan kung ano findings ng doktor. Pagdating dito, kinuha natin sila ng written statement. Tapos kinuha natin yung mga dokumento ng mga sasakyan, dokumento ng driver, tulad ng driver's license. Tapos noon, in-inspection natin yung mga damages. Nagkaroon na sila ng settlement sa kaso. There was already payment of the damages to the motorcycle amounting to 30,000. There was a promise to pay all the loss of income, including all the hospital and medical bills. So immediately, nag-rush out ako sa Makati Med at nakita ko nga doon yung disease niya sa kasya, nasa emergency room. Yung hapong bagay niya, may brace nang nilagay pero hindi pa rin na-move. So doon sa Makati Med naman, sabi naman ng mga masikaso doon, right away, i-CT scan na nila. Sana maging aware sila na ang tunnel yun, i-anticipate nila mayroong lalabas na ano doon. Kaya kailangan talaga pinakano doon, mag-slow down talaga sir. Tingnan muna nila o magbusina sila, pag-isip magbusina para mag-give warning sa darating na ano. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes mga igan, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue. Alerto sa kaligtasan mo.